Punyeta ka, BBM. Umalis ka na dyan sa pwesto. Hindi ka nakatawa-tawa. Ang sagot mo sa huling pasabog, mabomba ni Saldico, ay sasabihin mo lang, nakatawa-tawa. Sagot ba yan? Depensa ba yan? Hindi po yung depensa. Matapos yung binanatan ka ni Aimee, ano ang isasagot mo? Wala. Wala. Ang dapat na sagot dyan, ang pa-hair follicle test ka. Yan lang the only way na makasurvive ka sa akusasyon ng iyong kapatid. Tandaan mo, kung may maniniwala man na hindi ka adik, ayaw mga loyalista mo lang na die hard sa iyo. Yung loyalista mo na hindi dahil sa iyo, naniniwala na talaga kami lahat. Ha? Lalo na kaming mga hindi loyalista. Naniniwala na kaming lahat na ikaw ay adik. Tapos, kawatan. 2 bilyong piso kada buwan. Ang inuutos nyo kay Saldico na kukuliktahin mula sa flood control projects para ibigay sa iyo sa pamamagitan ng pagbigay sa iyong pinsan na si Romualdez. At sabi ni Romualdez, hati kayong dalawa dyan sa lahat ng kinulikta. Grabe. Oh, ito, pakinggan natin ang pinakahuling pasabog na bomba ni Saldico. Mga punyeta kayo. Sarap na yung sarap kang sapakin. Nakakaasar ka talaga. Ito, antayin lang. I-share ko sa inyo ang latest na bomba ni Saldico. Ito ba yun? Ito. Ito po siya. Pakinggan natin si Saldico, ang bagong bayani ng bayan. Ang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Ako si Romualdez. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 bilyong pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Part 1 pa lang yan, ha? Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta.
Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at Grabe. hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Putang ina Pati kabibing. na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Okay na naman. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Ano na nga masasabi mo to? Ulitin ka natin to. Ilang persyento kay Yusek? Ako si Ikaw si Romualdez. Ako si Romualdez, ang buwayang kilala. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos
at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pag-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Binili ni BBM. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park.
Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Nako. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Nako. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Yan Addict na sa cocaine, addict pa sa pera, maputang ina ka. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Abangan ang part 2. Ulitin kayo natin para marinig niyo mga nakahuling kan. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Tingnan mo lumay. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver
ng 2 bilyong pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz. Okay ito si Yusek Jojo Cadiz ang bagman ni BBM. At doon sa 30 Tamarin Street dinadala. Binili ni BBM ang 30 Tamarin Street sa Forbes Park para lamang imbaka ng pera. Grabe ka BBM, punyeta ka. Dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera,
kasama ang aking driver at mga tauhan. Grabe. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Yan. So, paano ang gagawin natin, ladies and gentlemen? Ito na po. Nakaharap na tayo ngayon sa katotohanan. Ang katotohanan na ninanakawan tayo ng ating Pangulo. Anong magandang gagawin natin? Kung kailan bitbitin na siya. Hindi lang po resign ang para siya, bibitayin ka talaga. Dapat bitayin ka. 2 billion kada buwan. Pagkatapos, sa buong 2022 hanggang ngayon, 56 billion ang lahat ng kinamkam mo. Grabe ka. Kaya pala, yung ibang sa unang palabas ni Saldico, ang mga petsa na mali-maleta ay 2024. Tuloy-tuloy pala yun hanggang sa 2025, hanggat ngayon. Grabe. Saan ka pa? Mga gago na lang ito at gaga yung mga politiko na sumusuporta kay BBM. Magsialisa na kayo kay BBM. Hindi na po yan kasaya-saya. Wala nang excuse ito. Wala nang rason. You must be pulled down tsaka bugbugin ka ng mga taong bayan. Nag-report sa akin ang kaibigan kong abogado. Nag-assist daw siya napakarami nang nag-apply ng closure of business sa kanyang lugar sa Parañaque City. Pumipila ang lahat, hindi nagbabayad. Hindi sila pumipila para magbayad ng buwis, kundi pumipila para magsara ng negosyo. Yan ba ang gusto niyo mangyari? Nagsasara po yan sapagkat hindi po umiikot ang pera. Nasa bulsa lang ng mga kukunti at saka ni BBM. Grabe ka. Ang tatay mo, disente magnakaw. Ikaw, balahura, kitang-kita. Bagay, matalino naman papa mo. Hindi mo nakuha talino ng tatay mo na si senyor. Siguro nag-advise sa'yo bago namatay yung putsang ni si Ian Riley na yan. Yan ang nabigay siya ng hint, tip kung paano magnakaw. Tapos magpapalibing pa sa libingan ng mga bayani? Katarantaduhan. Magnanakaw sa libingan ng mga bayani. Nauna dyan si Marcos, pinalibing ni Duterte. O susunod si Enrile. Nandiyan dyan si Angelo Reyes na pinatay sarili niya. Ladies and gentlemen, hindi na po kasi ito. Mamaya, hanggang dito lang muna po tayo at paki-share para malaman ng buong bayan. Paki-like para naman iyan lang naman ang magpapasaya sa akin bilang vlogger. At pagka tapos niyan, subscribe kayo lahat. At kung dadami po tayo, ito na lamang ang pag-asa natin mga mamamayan, mga kababayan ko. Pag ginawa niyo akong presidente, tapos na ang problema ninyo lahat. Kaya kailangan mag-subscribe, magdumami ang subscribers natin hanggang 10 million. Tatakbo ako pagka-presidente ko may 10 million ako subscribers. At hindi ko na kailangan gumastos kasi marami na. Ladies and gentlemen, Lord, patawad na lang kung isang tao kagaya ko na walang pera ay mangarap para maging presidente. Kaya magiging totoo yung tinatawag na I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. Dream lang tayo ng dream. Wala, hindi matutupad yung dream natin.
Ganon, tandaan nyo yan. Bantayan yung Christmas nyo ngayon. Mananaginip na lamang kayo ng White Christmas. Kung sa Ilonggo pa, Whitey Christmas. O, Awanti Christmas. Combine ko ang Ilonggo at Ilocano. Whitey Christmas. Awanti Christmas. Ano pa masasabi natin, mga kabsat ko, kabalin ko, mga kasimanwa ko, mga paisano, ano pang gagawin natin dito? Start na. Ang problema ko lang mga putsang ina, mga maka-interes, akala nila sila lang may karapatan mag-rally. Yung nag-rally dyan makabayan, nag-anunsyo pa na hindi na bawal na yung iba basta nagsusuporta sa Duterte. Yung mga nagsusuporta kay Duterte, gumawa rin po kayo ng rally ninyo sa bayan nyo na sa November 30. At kailangan magtatlong araw na yun at palayasin na natin sa Malacanang yung si Bongbong Marcos. Kita mo, tobilyo naman. Sino pa makatiis niyan? For the last time, yung mga bago pala makasipot, i-play ko ulit, pakinggan ninyo for the last time nitong yung aking yung piniplay. Makita niyo kung paano magnakaw itong si BBM. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Part 1 lang yan may part 2 pa yan, tandaan nyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget.
Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 Para marami hanggang sa huling delivery noong 2025, na pumasok. umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera
kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Grabe. Ayan, Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Okay, mag-usap tayo. Para mailibing ako kasama ang katotohanan. Okay, na-play ko na. Yun ang pangatlo, pang-apat na play ko na paulit-ulit ko na play para naman marami makapanood direct. Ito lang po kung mayroon man ditong importansya dito. Ito na po yung kahalagahan na kailangan hindi adik ang presidente. Ang pagiging adik ng presidente natin, yan na nagtulak sa kanya ng tapang at walang kapakundangan na pagkuha ng 2 billion kada buwan. Kasi kung matino yung isip niya, hindi niya gagawin yan. Kaya yung sinasabi ng iba na mali daw si Aimee, pampamilya na away ay binuyagyag sa publiko, mali kayo. Ang away sa loob ng pamilya, kung apektado na ang buong bansa, ay kailangan may karapatan ang bansa na supilin ang mga adiksyonist dyan. Kaya ikaw, BBM, wala ka nang mukhang iharap sa amin. Adik. Kawatan. Ano pa ba itatawag natin dito? Hindi mo pwede sabihin na hindi kami maniwala kay Saldico. Personal, nandun siya na ginagawa ang lahat ng pinapagawa mo. Tapos hindi pwedeng hindi kami maniwala kay Aimee na adik ka kasi mula pa kayo bata ay nasubaybayan ka na niya ang paglaki mo. Mag-resign ka na. That's the only way. At harapin mo ang parusa ng bayan. Ibalik mo ang 56 billion na kinuha mo. Grabe ka. Wala kang pakundangan. Para hindi ka mapupula. Binibigyan mo tag 20 pesos na per kilo ang mga tao. Yan pala, 20 pesos. Ang ikaw, kinakain mo tag 100 pesos per kilo. Putang ina mo, sarap mo sampalin. Wala ka pong karapatan ng na kukunan na ng aming respeto. I will never call you His Excellency. But I'll call you His Delinquency. Dinungisan mo ang opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Matindi ka. Tapos, ginuyo mo pa yung ibang mga makakaliwa, makadilaw, makakakampik, ayaw, silang nagpiprino-prino sila magpapalayasin ka kasi takot sila kay Sara. Tinatakot mo sila kay Sara. Wala tayong magagawa. Yan ang constitutional officer. Pag wala ka si Sara nga, kasunod. Ito na po, Kapsat Romel Bingson, mga kabalin ko, mga kasimanwa ko, lahat, ito na po ang moment of time. Ito na po ang panahon na ma-stress ko na kailangan na baguhin natin ang sistema ng katarungan. Dito sila naging matapang dahil kayang bilhin ng judge, kayang bilhin ng justice. Pruweba, nabili ni Jinggoy ang mga justice sa Sandigan Bayan. Nabili ni Bongbong Marcos, di Bongbong Revilla, ang mga justice sa Sandigan Bayan. Tanungin mo lang si Justice Geraldine Pate Econg kung magkano ang transaction. Nabili din ni Enrile. Lahat po tayo gano'n na lang. Kaya matatapang magnanakaw ang mga yan. Si Atong Ang kaya niyang bilhin ang justice ng Supreme Court, Chief Justice sa kahit 1 bilyong piso. Kaya matapang pumatay na sa bungero para lamang maproteksyonan ang kanyang sariling negosyo. Gano'n na po tayo ngayon. Wala na po ibang paraan. Kopyahin natin ang sistema ng katarungan ng Amerika.
Yan yung jury system kung saan ang nagdidesisyon sa bawat korte, sa bawat trial ay mga tao mismo. Hindi mo kayang bilhin ang tao na magboto-boto kung guilty ka o hindi. Pero pag judge na nag-iisa lang, kaya mong bilhin. Kung justice sa Sandigan Bay na 3, kaya mong bilhin. O, gusto niyo pa ikwento ko kung paano? O, dyan sa Hison's Restaurant sa Malate, sila malapit sa Cordova Place, dyan sila nag-usap-usap kung paano i-acquit ang mga kabatan. Diyan nagpapasahan, 200 million po ang binayad para ma-acquit yung taong tinutukoy ko. Kaya panahon na po na umpisa na natin ang jury system talaga. Yan lamang ang natitirang pag-asa natin. Kung ano ang sistema ng katarungan na ginagawa sa Amerika, susundin natin. Ginagawa rin yan sa United Kingdom. Yan din ginagawa sa Canada. Yan din ginagawa sa New Zealand. Ginagawa sa Australia. Ginagawa sa Hong Kong. Ngayon, ginagawa sa Japan, ginagawa sa South Korea. Bakit hindi natin sundin yan? Huwag na kayo magmangmangan, mag-pride pa kayo, Justice Lurin, Chief Justice Alex Gisundo. Hindi po ako naniniwala na yung mga judge ninyo na nag-iisa ay fair. Wala pong judge na fair. Tandaan nyo yan. Kapag nabahira na ng takot yan, nabahira ng pera, ang lahat ang mangyari ay kung sino mayaman, siya ay panalo. Marami pa namang judge ngayon na bubo. Pasensya na. Simple question of law, hindi man masasagot. Ano pa nang gagawin natin? Ito, bakit matapang si BBM? Sagutin niyo ako. Nakikita kasi nila yung lahat ng Marcos cases sa panahon ni Cory, ngayon nadidismiss na lahat. Bakit? Tatakutin at bibigyan mga justice sa Sandigan Bayan ng pera. Irarason lang na wala na yung mga ebidensya. Bakit? Sino ba nagbibigay ng mga asa na ba yung mga original documents? Binenta ni Andres Bautista ng CPCGG? Ngayon, bakit hindi mo tatanggapin ang ebidensya na Xerox copy? Bago naging Xerox copy, may original yan. Ang atin namang mga ombudsman, mga solicitor general, nagpapaareglo, hindi ipipresenta ang ebidensya na maayos. Kagaya nito kay Bong Revilla. Ang issue, ang pirma ba ni Bong Revilla sa sulat ay kanya o hindi? Kasi ang depensa niya, piniki. Grabe. Tapos ang pina-examine niyo yung NBI na abogado, sinabi niya peke. Pero, por Diyos por Santo, kahit peke pang pirma, ang 6 na taon na nangyari na bigayan ng pera, kinukuha ang pera, hindi pa sapat na ebidensya yun na si kay Bong Revilla na punta ang pera kasi hindi man siya nagreklamo sa loob ng 6 na taon. Ganon din kay Enrile, ganon din kay Jinggoy. Kaya nga sa totoo lang, away-away lang sila niyan. Kaso-kasuhan tapos arigluhan lang yan. Sila pa rin ang magbabati-batian. Pasalamat tayo kay Saldico kahit ganun lang yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman ito. Maraming salamat po. Hindi muna ako magbabati. Sama ng loob ko.